Magandang umaga sa inyo mga kapatid at purihin ng Diyos. Sa umagang ito, isang kagalakan na muli nakapiling natin ang ating mga kapatid. Salamat sa patnubay ng Panginoon sa ating kapatid na Norbert. Kaya din kay Dandan nandito. Magandang umaga sa iyo. Maging sa ating kapatid na Boy. Maganda na lalaki pa rin Pa rin ako sa iyo. At natutuwa tayo na patuloy na kagandahang loob ng Diyos ay nagnanais para sa atin. Napakahaba na ng panahon at napakabilis ng panahon. Kapag ang Diyos ay muli nagpapaanyaya sa atin, tayo ay tinawag niya na ay magpatuloy tayo. Masarap sumunod sa Panginoon, kapatid. Walang ibang kaligayahan na maidudulot ang sanlibutan na mapapantay sa pagsunod sa Panginoon. Dahil kapag kasama mo ang Panginoon, hindi nawawala yung pag-asa sa'yo. No? Lagi mo siyang kasama at kakasamahin ka ng Panginoon. Yung sa ating pag-aaral, mapalad yung nakikinig ng salita ng Panginoon, sabi roon. Bakit mapalad? Una doon, sabi rito sa aklat ng Gawa, dito sa 13:26. Sasalamin ako Sabi rito sa 13:26, mga kapatid, mga anak ng lahi ni Abraham, at ang mga sa inyo'y nangatatakot sa Diyos, sa atin ipinadadala ang salita ng kaligtasang ito. Yung po palang salita kung bakit ka mapalad, may dala palang kaligtasan yun. Kaya ang sabi rito, sa inyo ipinadadala ang salita ng kaligtasang ito. Kanino? Doon sa mga natatakot sa Diyos. Kasi yung mga natatakot sa Diyos, sila yung mabilis gumawa kung ano ang gusto ng Panginoon. Kasi sa tagpo ng ating pinag-aaralan, ito yung nangangaral ang ating Panginoong Kristo matapos siya na nagpalayas ng demonyo. Kaya sa kanyang pagkasaysay, meron doon na nagsalita na isang babae. Sabi rito sa 27, sinabi niya ang mga bagay na ito. Isang babaeng mula sa karamihan ay naglakas na kanyang tinig at sinabi sa kanya, mapalad ang tiyang sa iyo'y nagdala at ang mga dibdib na iyong sinusuhan. Sabi sa 28, ito yung sagot ng Panginoon. Dadapat sinasabi niya, oo, bagkus na lalong mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos. Yang tinutukoy niya rito na mapalad, sino? Yung sinasabi nung babae, yung sumisigaw, yung kanyang ina, si Maria. Di ba? Si Maria yung tinutukoy niya, mapalad yung babae, nagsilang sa'yo. Sabing ganun. Pero sumagot yung Panginoon, mas mapalad yung nakikinig ng salita ng Diyos. Kita nyo? Di ba ngayon kung sambahin si Maria di ba? Ngayong panahon natin ngayon, napakaraming kumikilala kay Maria. Pero mas mataas ka pa pala nun. Dahil nakikinig ka ng salita ng Panginoon. Kita mo yon, mas mapalad ang nakikinig ng salita ng Panginoon. Pero hindi natatapos doon. Kasi ang sabi rito, ang nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Yun yung ebidensya na mapalad ka kapag ito'y iyong nagagawa. Ginaganap. Kasi itong pagganap mga kapatid, kung atin pong titignan sa aklat ng Gawa, sa 24:16, ganito po ang pagkakasabi. Na dahil nga rito, lagi rin akong nagsasanay upang magkaroon ng isang budhing walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. Sa pagganap ng kalooban ng Diyos, nagsasanay ka. Sabi rito, dahil dito'y lagi rin akong nagsasanay upang magkaroon ng isang budhing walang kalapastangan o walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao.
Pagsasanayan mo yun. Kailangan, pumasok ka doon. Magsanay ka kasi hindi siya madaling magawa eh. Ngayon, unti-unti, pagsasanayan mo siya. Huwag kang umalis doon. Kasi mararating yun ng tao. Yung sinasabi ng tao hindi magagawa, mali yun. Kasi nga, meron kang pagsasanay na gagawin. Para ang iyong budhi ay maging malinis sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Kasi meron kang sinusundan eh. Ang banal na kasulatan ay makapagdudulong sa'yo, makapagtuturo sa'yo. Ang tao ng Diyos ay tinuruang lubos para maging sakdal sa bawat gawang mabuti. So, meron kang sinusundan. Ngayon yung sinusundan mong yun, pagsasanayan mo. Ang sabi ng salita doon, ano ba sabi? Mahalin mo ang iyong magulang. Hindi pinagsasanayan yun eh. Dapat eh. Dapat kusa talagang ginagawa yun. Patawarin mo ang nagkasala sa'yo. Ay maraming hindi makakatanggap yun. Pero pagsasanayan mo, kasi yun yung utos. Mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Ay pagmamahal pala sa kapwa, katulad ng sarili mo. Ganun kataas ang antas ng Panginoon. Pagsasanayan mo yun. Bakit kailangan mong pagsanayan? Kasi mayroong isa na magtutulak sa'yo ng maling isip. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo. Sa 2 Korinto, ito sa 11:3. Sabi rito, ngunit ako'y natatakot. Sabing ganon. Baka sa anumang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo Jesus o na kay Kristo ay pasamain. Yung malinis mong pag-iisip, pasasamain yun. Nino, nung ahas na madaya, ano gagawin nun? Matuso yun. Ililiko yung pag-iisip mo doon sa bagay na masama. Kaya kung nagsasanay ka sa mabuti, malalabanan mo yun. Kasi sanay ka na eh. Sanay ka sa paggawa ng mabuti na tinuturo ng Panginoon. Kasi doon ka tinutulak ng Diyos eh. Sabing gano'n, upang ikaw ay maging sakdal, tinuruan lubos sa gawang mabuti. Ano magtuturo? Banal na kasulatan. Yung salita ng Diyos. Kaya nga sabi sa aklat ng Jeremiah, sa 7:1 hanggang 2, ganito yung pagkakasabi. Ang salita na dumating kay Jeremias mula sa Panginoon na nagsasabi, ikaw ay tumayo sa pintuang daan ng bahay ng Panginoon. Tumayo ka doon. At itanyag mo roon ang salitang ito. At iyong sabihin, iyong dinggin ang salita ng Panginoon. Ninyong lahat na nagsisipasok sa pintuang daan upang magsamba sa Panginoon. Dinggin ninyo lahat ng mga nagsisipasok para sumamba sa Diyos. Dinggin ninyo ang salitang ito, inuutos sa kanila. Ganon din sa atin. Pakinggan yung salita ng Panginoon. Sapagkat ito yung magtuturo para magawa mo yung nais ng Diyos. No? Kaya pinag-aaral natin yung salita ng Panginoon eh. Ano ang dapat gawin doon? 13:23 ng Mateo. Ganito ang pagkakasabi sa 23. At ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakakaunawa ng salita. Kaya kapag napakinggan mo yung salita ng Diyos, sabing gano'n, sa mga taong pumapasok sa pintuang daan ng Panginoon, sa mga sumasamba sa Diyos, pakinggan yung salita, pakinggan. Anong gagawin? Sabi rito, ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumidirig at nakauunawa ng salita. Yung pinapakinggan mo, uunawain. Yung salitang yun. Yung salita ng Diyos na ating napapakinggan doon sa sinasabing pagpasok mo sa pagsamba sa Diyos, unawain yung salita na yun. Kasi nga may dala yun ng kaligtasan. Ano pa sunod? Pagka inuunawa, sabi sa aklat ng unang Tesalonica, sa 2:13, una, unawain. Pangalawa, ano ang dapat gawin? Sa 2:13,
Sabi rito, at dahil naman dito kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos, nang inyong tanggapin ang mga salita na ipinangaral sa makatuwid bagay ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap. Ito nyo? Yung salita ng Diyos, uunawain, pagkatapos tatanggapin. Yun yung sabi nun. Sabi rito, dahil naman dito kami ay nagpapasalamat na walang patid sa Diyos na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral. Tatanggapin mo yung salita ng Diyos. Una, uunawain, tatanggapin. Ano ang susunod? 119:11 ng awit. Pag tinanggap mo, inunawa mo, tinanggap natin, sabi sa 119:11, ganito naman ang gagawin. Ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Pagka pumasok ka sa pagsamba, uunawain mo yung salita ng Diyos, tatanggapin mo yung salita ng Diyos, pagkatapos, iingatan mo sa puso. Pag iningatan mo sa iyong puso, ang sabi rito, upang wag akong magkasala laban sa iyo. Yun yung tutulong sa iyo para wag kang magkasala sa Diyos. Kasi iingatan mo yon sa iyong puso. Pag iningatan mo yun sa iyong puso, ano gagawin mo? Sabi sa aklat dito ng 119 pa rin, sa 42. Ano naman ang gagawin mo? Para nang ingatan mo siya. Sa gayoy, magkakaroon ako ng kasagutan sa kanya na dumuduwagi sa akin. Mga, diba, humahadlang, mga lumalaban, saka mabuti, lahat yun, sabi niya, magkakaroon ako ng kasagutan. Kasi iniingatan ko sa puso ko para wag akong magkasala sa Diyos. Hindi lahat ng mga bagay na pwedeng humadlang, pwedeng magpasama sa akin, masasagot ko siya, sabing ganun. Ano ang gagawin niya? Sapagkat ako'y tumitiwala sa iyong salita. Kapag iningatan mo sa iyong puso, kasama ron, pagtitiwalaan mo yung salita ng Diyos. Ganun kapag nag-aaral. Ganun kapag tinatanggap yung salita ng Diyos. Uunawain, tatanggapin, iingatan sa puso, pagkatapos, pagtitiwalaan. Ganun, mga kapatid. Ganun pinagtitibay yung ating pananampalataya. Pagkatapos, ang sabi sa aklat ng 119:67, dito pa rin, ang sabi rito, ganito ang pagkakasabi, bago ako nagdalamhati, naligaw ako, ngunit ngayon, tinutupad ko ang iyong salita. Pag pinagtiwalaan mo yung salita ng Diyos, ang sabi niya, ngunit ngayon, tutuparin ko ang iyong salita. Kita niyo yung pagkakasunod-sunod na yun. Uunawain, tatanggapin, pagkatapos iingatan sa puso, pagtitiwalaan, dahil pag pinagtiwalaan mo, ano ang sabi ngayon dito? Akin ngayon itong gagawin. Ganun yung salita ng Panginoon para magtibay ang isang tumatanggap. Tuparin yung salita ng Panginoon at pagkatapos, asahan. Asahan mo siya. 135 ng awit. Ngayon binabanggit ko yung pagkakasunod-sunod niya para malaman po natin, ayon sa banal na kasulatan, na hindi tayo gumagamit ng ating sariling pagpapaliwanag para wala kayong maitutol. Kasi kung ako ang magsasalita rito, pwede niyong tutulan yun. Pero itong salita ng Diyos, sabi rito, aking hinihintay ang Panginoon, hinihintay ng aking kaluluwa, at sa kanyang salita, umaasa ako. Pinagtiwalaan mo di umasa ka. Kung ang Diyos ay kakampi mo, sino ang laban sa'yo? Asahan mo yun. Di ba? Kung ang ibon hindi naghahasik, sabi ng Panginoon, ikaw pa na sumasampalataya sa akin. Asahan mo yun. Ganun yung nakikinig ng salita ng Panginoon. Ang ebidensya, ipinakikilala sa Diyos. Kaya nga may aral tayo na panalangin di ba? Sabi nung sa tagpong yun yung bulag naman yun, yung sa 9:31.
Yung bulag, pinagaling naman ng Panginoon, pinadilat. Ayaw tanggapin ng mga Pariseo yun. Kasi, pinagaling siya, panahon ng Sabat. Wala sa Diyos tong taong to, sabing ganun. Nagpapagaling sa Sabat. Kaya alam naman natin kung gaano kahalaga sa mga Hudyo ang Sabat. Nagpagaling siya ron. Kaya nagsiyasat yung mga Pariseo. Tinawag niya yung pinagaling na bulag. Hindi siya nakontento sa sagot, tinawag yung mga magulang. Ang sabi ng mga magulang, malaki na yan eh. Ba't kailangan pa kami magpaliwanag niya? Tanungin mo sila, dahil malaki na siya. Tinawag uli yung bulag. Kasi nagsisiyasat yung mga Pariseo. Ganun yung istorya noon. Ano naman ang sabi ng bulag? Bakit nyo tinatanong? Ibig nyo baga maging alagad kayo niya? Sabi niya ron eh. Nagalit yung mga Pariseo. Ikaw yung alagad. Kami alagad ni Moises. Sabing ganun. Tapos doon niya binanggit yung salita, nalalaman namin. Ito'y bulag to pero nakakaunawa ng kalooban ng Diyos. Ang sabi niya, nalalaman namin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Yung makasalanan, talagang hindi pinakikinggan ng Panginoon yan. Ukol saan? Sa kaligtasan. Kasi kung papakinggan mo yung bagay na kasi kung yung sinasabing makasalanan dito, yung nananatiling makasalanan. Pero yung makasalanan na binabago yung sarili, na gustong sumunod sa Diyos, pakikinggan ng Panginoon yun. Pero yung tao na makasalanan at nananatili sa kasalanan, na ayaw baguhin yung sarili, hindi na pakikinggan ng Panginoon yun. Alam niyo kung bakit? May ginagawa ang Diyos para hindi niya ito marinig. Basahin natin sa Panagoy. Ganito yung ginagawa ng Diyos. Para hindi niya pakinggan, tigas ulo mo eh. Ayaw, doon ka lagi sa kasalanan eh. Tingnan natin dito sa 3:44. Tinakpan mo ang iyong sarili ng alapaap na ano pat hindi makadaan ang anumang panalangin. Kita mo yun, ginagawa ng Panginoon. Ang Panginoon gumagawa ng paraan doon. Tatakpan niya ng alapaap yung kanyang sarili para yung panalangin ay hindi na umabot sa kanya. Ganun niya tinatanggihan yung panalangin ng makasalanan. Alam nung alam nung bulag na pinagaling. O ngayon, sabi rito, dadapwat kung ang sino mang tao ay maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pakikinggan niya. Sino yung pakikinggan? Tingnan niyo yung salita. Sino yung pakikinggan ng Diyos? Yung gumaganap ng kanyang kalooban at ano pa? Yung sinasabi rito, taong maging mananamba sa Diyos. Yung sumasamba lagi sa Diyos. Kung sa isang buwan, madalang ka pa sa patak ng ulan, paano ka pakikinggan? Ang pakikinggan ng Diyos, yung mananamba Yung laging sumasamba sa Diyos. Sa bawat araw, sa bawat pagsamba, na nandiyan, pakikinggan ka ng Panginoon. Yung pakinig niya nasa iyo. Bakit? Mananamba ka ng Diyos Di ba? Kung susunod ka sa Panginoon, 3 buwan, 4 na buwan, bago ka makita ng Panginoon, baka hindi ka na matandaan ng Panginoon noon. Sabi naman, napakahina naman ng Diyos, hindi matandaan. Tinatakpan nga niya Tatakpan niya nga yun yung kanyang sarili para sa'yo. Bakit? Kasi ang pakikinggan niya yung mananamba. Lahat ba dito yung mananamba sa Diyos? Wala pala. Di ba? Ganun po mga kapatid yung tinuturo ng banal na kasulatan. Kasi bibigyan mo yung yung diwa nung sinasabi. Diba? Ang sinasabi rito, mananamba sa Diyos at gumagawa ng kanyang kalooban. Ito yung pakikinggan niya. Yung sumusunod doon sa gusto ng Diyos. Diba? Pag sinabing gumagawa ng kalooban niya, yung kalooban niya ang sinusunod, hindi yung kalooban ng ating sarili. Hindi yung katuwiran ng ating sarili. Kasi kung gano'n lang gagawin natin, hindi natin masusundan yung sinasabi ng Panginoon, iniiwanan ko kayo ng halimbawa. Kasi isa sa halimbawa ron, hanggang sa kamatayan, sinasabi ng Panginoon, huwag ang ibig ko, kung hindi ang ibig mo. Hanggang kamatayan yun Alam niyo na kung ano yung sasapitin niya. Pero ang sinasabi pa rin niya sa Diyos, yung ibig mo, hindi ang ibig ko. Tayo, maluwag pa sa atin Wala pa tayo nga doon sa pagbububo ng dugo, sabi ni Apostol Pablo. Hindi pa kayo nagbububo ng dugo. Konti pa lang yung nararamdaman natin. Sa konting yun, minsan,
nasusunod na natin kung ano yung gusto natin. Konti pa lang yon, wala pa yung sinasabi ni Apostol Pablo nagbububo kayo sa dugo. Pero kapag dumarating na yung bagay na yun, parang napakabigat sa atin. No? Bigat na, kaya ang mangyayari, kung ano na yung gusto natin, yun na yung ating gagawin. So, hindi tayo nakagawa doon sa gusto ng Diyos. Yung sabi niya, huwag ang ibig ko, kung hindi ang ibig mo. Ganun ang mga Kristiyano, mga kapatid, inaalis ang katuwiran pansarili. Kasi mananamba ka sa Diyos, yung katuwiran mo, ukol na sa Diyos. Imbis na ipangatuwiran, ihingi ng tawad sa Diyos. Panginoon, patawarin mo po ako sa mga pagkakamali ko sa inyo. Ako po kasi nasa laman lamang. Aba naman. Ako po'y tao lamang. O, yan. Totoo naman. Tao ka nga. Pero tao ka ng Diyos Tinuturuan ka Kaya nga, ang sabi sa ating binasa kanina, nagsasanay. Pinagsasanayan yun. Pinahahalagahan yung bawat salitang napapakinggan. Wag tayong tutulad doon sa yung isang awit. Ano ba yung awit na yun? Kahit Diyos man ang siyang may utos, dahil sa pagsinta, damdamin din ang siyang nasusunod. Di ba? Di ba tayo ay tao lamang? Kita mo, pinakatiwiran mo pa ang pagiging tao mo O, di ba ganun? Di ba? Damdamin din na susunod, sabi daw ganun. Sabi ko kahit na Diyos ang may utos. Pwede yun, doon sa kanta. Pero sa mga Kristiyano, hindi pwede yun. Kailangan Diyos lagi ang nasusunod. Ayos ba yan? Ganun yun po yung pagsunod sa Panginoon. Kaya, huwag natin alisin yung panalangin sa Diyos. Lahat ng kabalasahan, iukol mo sa Diyos. Pagtiwalaan mo ang Diyos. Dahil ikaw ay tinawag ng Panginoon para magtiwala, para sumampalataya, para sumunod sa Diyos. Pinag-aralan natin, lagi tayong nagtatagumpay sa sanlibutan. Kung paano na-overcome ng Panginoon ang sanlibutan dahil ikaw ay anak at kapatid ng Panginoon at ikaw ay brethren in Christ, ma-overcome mo rin yung sanlibutan. Kasi yun yung nakatakda sa mga sumasampalataya. Kaya kapag talo ka nun, hindi ka kasama doon sa tinakda ng Panginoon para magtagumpay. Hindi ikaw yun. Pero kapag kinakaya mo, ikaw yun. Akuin mo yun. Dahil yun talaga ang isang sumasampalataya. At ang anak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kasi yung pananampalataya, ang tinitignan nito, sabing ganon, yung mga bagay na ukol sa Diyos. Kaya ka nagtatagumpay Kasi tinitignan mo yung mga bagay na ukol sa Diyos. Kaya nga hindi ako tumitingin sa paningin. Sabing gayon ni Apostol Pablo. Kaya nagtatagumpay sila. Kaya ka natatalo. Kasi ang tinitignan pa rin habang nandito sa libutan, yung mga bagay na nakikita. Bagsak ka dyan. Unahin mo yung mga bagay na hindi makikita. Tsaka mo makikitang malinaw yung mga bagay na nakikita dito. Kasi ipakikita rin naman sa iyo ng Panginoon yun. Dahil ang biyaya ng Diyos sa kabanalan, ukol sa Diyos, sa langit, at kabanalan, ukol dito sa lupa. Parehas niyang ipagkakaloob yun. Unahin mo lang ang pananampalataya, ukol sa Panginoon. Ganun yung salita ng Diyos Hahawakan mo lang siya, tapos dilidilihin ng tignan. At una sa lahat, ang sabi ni Apostol Pablo, para sa atin, ikaw ang maging ebanghelyong buhay. Ang salita ng Diyos, nababasa. Pinakikinggan nyo, naririnig ninyo. Kayo, tayo, huwag kayong magsalita. Pero yung salitang yun, nagsasalita sa ibang tao. Dahil ikaw ang ebanghelyong buhay. Ikaw ang salita ng Diyos sa harapan ng mga tao. Kapag naipakita mo ang mabuting gawa na itinuturo sa iyo. Ikaw ang salita ng Diyos na buhay sa harapan nila. Ganun ang mga Kristiyano. Tanggapin natin yan mga kapatid, dahil yan talaga ang totoo. Kapag hindi ka naging ebanghelyo sa labas, lalong-lalo na doon sa iyong sambahayan,
Hindi ikaw naging ebanghelyong buhay dyan. Sigurado yun. Ebanghelyong patay ka. Ibig sabihin gano'n mga kapatid. Unang-una kasi dyan sambahayan eh. Dito sa atin, okay tayo eh. Sa harapan ng Diyos, Diyos na nakakita niyan eh. Yung natural na salita, natural na ugali, natural na gawa, doon iikot yan sa lugar mo kung ano tayo. Yun ang sinasabi natin na kahit saan ka man dalhin, dala mo yung salita ng Diyos, magliliwanag ka kahit saan ka. Sa trabaho, sa palambahan, sa kung saan ka, kasama ng mga kaibigan mo, lalong-lalo na doon sa iyong sambahayan. Kasi doon, paggising mo, andun ka, makikita ka. Sa gabi, makikita ka. Nandun ka, lagi ka nakikita. Doon, lalabas ang natural na pag-uugali ng isang tao. Kaya, maging ebanghelyong buhay tayo o salita ng Diyos sa harapan ng mga tao. Yun yung totoo. Tayo, diretso lang tayo magsalita kasi gusto natin, yun yung totoo. Kasi pagdating doon, sa harapan na yun, wala na doon yung magkukubli. Sa harapan kasi ng Diyos. Kasi ang tao, ano ang tawag nila doon? May plastikan sa tao eh. Ayun ang tawag nila. Sa plastikan sa tao, meron yan. Napakarami niya kahit saan. Pero pagdating doon sa tunay, sa harapan ng Diyos, hindi uubra yun. Kasi hindi mo madadaya ang Panginoon. Hindi mo siya. Kaya sa tao, oo. Kahit sa Diyos, hindi. Kaya magugulantang ka na lang eh. Sabi nung iba eh, di ba? Sabi lang ganun eh. Hindi po ba kami nangaral sa pangalan mo? Hindi po ba kami nagpalayas ng mga demonyo? Kami po'y nagsusunod sa iyo. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Kayo gumagawa ng katampalasanan. Pero sumusunod yun. Nagsasalita ng salita ng Diyos. Bakit hindi tinanggap ng Panginoon? Dahil ang tatanggapin ng Panginoon, yung totoong gumagawa ng kalooban ng Diyos. Yung totoong gumagawa ng mabuti. Kasi ngayon mabuti ito pagsamba eh. Paglabas mo. Paglabas ng mga nagsisunod, nagsisimba. Paglabas ba, dala-dala ba yung kabutihang yun? Pwede ka magbigay tulong sa mga tao. Katulad ng mga politiko. Pero totoo bang dumadamay sila? O meron silang hinahangad? Di ba? Ibig sabihin, may sumasamba na ang kabutihan ay hindi nakikita sa pagkatao. Napakarami niyan. Marami nagsisimba na akala mo mabuti sa harapan, pero pagdating sa labas, hindi nakikita yung kabutihan. Hindi yun yung tinuturo sa atin. Ang tinuturo sa atin, kabutihan sa loob, kabutihan sa labas, kabutihan sa ating sambahayan. Dahil ang Diyos ang nagtuturo ng tunay na mabuti. Iisa ang mabuti, ang Diyos. Sabi ng Panginoon, iisa ang mabuti, ang Diyos. Bakit? Dahil sa lahat, mabuti siya. Ang tao, mabuti lang sa kaibigan, mabuti lang sa kapatid, pero sa iba, hindi na siya mabuti. Kaya ang kabutihan tinuturo ng Panginoon, kabutihan sa lahat, maging sa kaaway mo, maging sa mga nagkasala sa iyo, nandun pa rin yung kabutihan. Dahil ganun yung katangian ng ating Diyos. Purihin ng Panginoon, magandang umaga, luwalhati sa Diyos. Magandang umaga mga kapatid. Nasa online, magandang umaga rin sa inyo. Welcome kapatid na Norbert. Sumayo ang pagpapala ng Panginoon sa umaga na ito. At sa ating lahat din naman. Napakaganda yung pagtatalakay ng ating kapatid na Froilan dun sa aralin natin. Kasi yung sabi nga dito sa ating aralin, dito sa Aklat ng Juan 9:31, sabi rito. Sabi ko sa Aklat ng Juan, nalalaman namin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Tatapwat kung ang sino ng tao ay maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, ay pinakikinggan niya. Makikita natin dito na hindi raw pinakikinggan ng Diyos yung mga makasalanan. Bakit? Ano ba ang nagiging dahilan? Bakit ang Diyos ay hindi nakikinig sa taong mga makasalanan? Kung atin pong babasahin yung Isaiah 59,
1 and 2. Pakibasa mga kapatid. Medyo Ito sa aklat ng Isaiah chapter 59, verse 1 and 2. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi may umiksik, na di makapagliligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig, na di makarinig, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan, ay siyang nagpapakubli ng kanyang mukha sa inyo, upang siya ay huwag makinig. yun yung pinaliwanag ni kapatid na Froilan kanina, na yung Diyos ay natatakpan ng alapaap pagka ang tao na dumadalangin, tumatawag, puspos ng kasalanan. Natatakpan, pati ang kanyang pandinig, natatakpan yan. Hindi maririnig ang mga daing dahil yung kasalanan na tinataglay ng tao, yun yung tumatakip sa kanyang tainga, tumatakip sa kanyang mata, at tumatakip sa kanyang mga pakinig. Kaya hindi madinig ng Diyos yung mga panalangin. Ano nangyayari sa panalangin ng mga masalanan? Nasasabit yun doon sa alapaap na tumatakip sa mukha ng Diyos. Doon lang, hanggang doon lang sa alapaap, mga panalangin nila. Hindi yun nakakarating doon sa dakong kabanal-banalang tinutukoy sa banal na kasulatan. So anong makikita natin dito sa natin? Kasi dito sa sabi rito, kung siya maging mananamba sa Diyos, pakibasa mga kapatid ulit, siya mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya ay pinakikinggan niya. Yun yung sikreto. Pinakailangan maging ang isang tao, maging mananamba sa Diyos, at sabi rito, sinusunod yung kanyang kalooban, ang kalooban ng Diyos. Alam natin na pag binanggit ang kalooban ng Diyos, walang kalooban ng Diyos sa atin, lalo na rito sa kapisanan ng brethren. Kundi yung tayo maging banal, magpakabanal tayo. At yun ang sinasabi ni kapatid na Froilan kanina, na ito'y pinagsasanayan. Hindi ito, banal ka lang sa isang araw. Banal ka lang pag nandito ka sa loob ng panambahan, paglabas mo si Satanas nakakubabaw na sa iyo. Masakit sabihin pero minsan ganun na nangyayari kasi, lalo na sa ibang mga kapisanan. Dito sa atin, medyo may pumipigil kasi sa atin yung espiritu na nag-iingat sa atin. Pagka medyo tayo ay nakagagawa ng mga bagay na hindi na nakalulugod sa Diyos, binabagabag tayo niyan, yung Espiritu Santo na tumatahan sa atin. Kaya kung minsan, pag sinasabi natin, ako yung nasa brethren. Pero pag nabulay ko naman yung sarili ko na nasa brethren ako, pero yung kalooban ng Diyos hindi ko ginaganap. Ako yung napapahiya. Papahiya ko sa akin sarili at lalong-lalo na doon sa Panginoon. Kasi ang brethren, kinuha doon sa bilang kapatid ka ng Panginoon. Saan mababasa yan? Doon sa aklat ng Marcos. Yan, kinuha yan Sinasabi diyan sino yung aking kapatid na babae, kapatid aking ina, kapatid na lalaki, sino-sino yun. Yung gumaganap mismo ng kalooban ng Diyos. At doon tayo binatay kung bakit tayo tinawag na kapatiran kay Kristo. Itinuturing tayo ni Kristo na tayo ay kanyang mga kapatid. Dahil tayo ay gumaganap ng salita ng Diyos. Paano kung hindi tayo gumaganap? Kapatid pa ba tayo ng ating Panginoon? Ang itinuturing niyang kapatid, yung gumaganap, nagsasanay sa kalooban ng Diyos. Kung hindi na natin yung ginaganap, yun ang sinasabi ng Banal Espiritu. Kahit nandito ka sa brethren at hindi mo ginaganap yung kalooban ng Diyos, walang silbi. Hindi mo pakikinabangan yung pagiging nandito ka sa kapatiran. Kung hindi mo ginaganap yung kalooban ng Diyos, hindi ka nagsasanay doon sa kalooban ng Diyos. Hindi mo sinusunod ang kanyang mga utos. Hindi natin sinusunod yung kanyang mga utos.
doon. Kaya yung pagiging kapatid ng ating Panginoon sa Kristo, napakahalaga yan. At yun ay kabilang doon sa pinag-aaralan natin sa umagang ito. Sinasabi nga dito na yung gumaganap ng kalooban ng Diyos, ito yung kanyang mga kapatid na lalaki, kapatid na babae at ina. Dito ibinatay yung ating pangalan ng ating kapisanan. Dito yan ibinatay sa mga salitang ito. Kaya nga sabi niya sa Mateo naman, sabi niya 23:8 ng Matthew, sabi niya doon na kayong lahat, pakibasa pa rin. Sabi po sa Matthew chapter 23, verse 8, datapwat kayo'y magpatawag na Rabi, sapagkat isa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. Kung tayo'y gumaganap ng kalooban ng Diyos, tayo kapatid ng ating Panginoong sa Kristo, at yung lahat ng gumaganap ng kalooban ng ating Panginoong sa Kristo, ito ang tinutukoy dito na kayong lahat ay magkakapatid. Pero kung hindi ka gumaganap ng kalooban ng Diyos, siguro hindi lang binanggit na yung hindi gumaganap ay hindi kapatid pero yun ang kinauuwian noon. Kung hindi tayo gumaganap ng kalooban ng Diyos, ng salita ng Diyos, baliwala yung pagiging brethren natin. Baliwala. Kasi yung brethren, kapatiran kay Kristo, ibig sabihin, gumaganap tayo ng kalooban ng ating Panginoon. Dito sa Aklat ng Awit, basahin natin yung 34:15 hanggang 17 ng Awit. Verse po, 34:15 hanggang 17. ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga malupit, at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Ang mukha ng Panginoon ay laban sa kanila na nagsisigawa ng kasamaan, upang ihiwalay ang alaala sa kanila sa lupa. Ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon at niligtas sila sa lahat nilang kapagapagan. Makikita natin dito, kanino binubukas ng Panginoon yung kanyang mga pakinig. Sabi dyan, sa ano natin, 3 verse yan, na nandito dyan yung sabi doon. Ulitin nga natin, 34. Oops, sorry. Sige. Sabi ko dito sa 15, ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daig. Okay. Ang mukha Saan nakatitig yung mata ng Panginoon? Doon sa mga matuwid. Sino ang matuwid natin tinutukoy dito? Ito yung gumaganap ng kalooban ng ating Ama nasa langit. Ito yung mga tinatawag na matuwid. Ano pa? At ano pa? Sabi doon, patid. ang mukha ng Panginoon ay laban sa kanila na nagsisigawa ng kasamaan, upang hihiwalay ang alaala sa kanila sa lupa. Ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon, at iniligtas sila sa lahat ng mga kapagapagan. Ang pagliligtas ng Panginoon nandoon din sa mga matuwid. At ang daing, yung pakinig ng Panginoon nandoon din sa mga matuwid. Nandoon. Meron pa. Sa awit 145 verse 29. Sabi po rito sa Aklat ng Awit, 145, anong verse po? 29. 21 lang po yun. 21. 21. Ang aking bibig ay magsasalita ng kapulihan ng Panginoon, at purihin ng lahat ng laman ng kanyang banal na pangalan, magpakailan kailan pa man. Yan. Sabi dito, ulitin natin,
145, 145, hirap ng dito sa ano, 145.19. Isa pa rin yan. Sabi rin. Dito, 145:19. Kanyang tutuparin ang nasa nila na natatakot sa kanya, kanya rin dinindin ang kanilang daing at ililigtas sila. Ayun. Yung natatakot sa Panginoon, tanda natin, yung karunungan nagsisimulan doon sa pagkatakot sa Panginoon. 4:7 nata ng Kawikaan. Ngayon, doon, ang Panginoon, sabi doon, ay malapit doon sa mga natatakot sa Kanya. Malapit ang Panginoon doon sa mga natatakot sa Kanya. Sumusunod ng Kanyang mga utos, tumutupad ng Kanyang kalooban. Malapit ang Panginoon doon. Kaya ang pakinig ng Panginoon, laging nakatutok yan doon sa mga matuwid na tao. Pero kapag ikaw ay dalangin ng dalangin at hindi ka napapakinggan, hindi ka dinidinig ng Panginoon, meron tayong dapat siya sa ating sarili. Kung ano ba yung mga nagiging kakulangan natin. Kasi ang pakinig ng Panginoon nandoon sa mga matuwid palagi, doon sa mga tumutupad ng kanyang mga kautusan, kanyang mga palatuntunan. At yung sinabi ni kapatid na Froilan kanina, sinasabi niya na marami pagdating ng araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon. 7:24 yan ng Matthew. Sinasabi nila, di ba Panginoon, kumain kami na kasalo mo, nagpagaling kami ng mga may sakit, nagpalayas kami ng maraming mga demonyo. Anong tugon ng Panginoon sa kanila? Magsilayas kayo sa harapan ko, hindi ko kayo nang nakikilala. Kayong manggagawa ng kasamaan. So yung kasamaan, yun pa rin ang isang naghumahadlang doon sa mga panalangin natin. Yung kasamaan, kalikuan natin. Siya pa rin yan ang mahadlang sa ating mga Dumapa tayo doon sa isang aralin natin. Pero bago tayo doon, pwede nating basahin yung Kawikaan, chapter 15, verse 29. Sabi po rito sa Kawikaan 15:29, ang Panginoon ay malayo sa masama, ngunit kanyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. Ang Panginoon ay malayo sa masama, ngunit kanyang dinidinig ang panalangin ng mga matuwid. Laging sa matuwid nakakampi ang Diyos. Laging doon nakatutok ang kanyang pakinig, ang kanyang mga mata. Laging doon nakatutok sa mga matuwid. Hindi doon sa mga sumasampa ng bus, nangangaral. Maya-maya may kasunod na sobre. May kasunod na mahirap banggitin ang banggitin. Karanasan namin yan sapagkat nung nagko-commute pa lang ako sa mga gawain ng Panginoon, hindi pa ako nakasakay ng bus nang wala akong nakasunod niyang mga may dalang supot na yan. Minsan kahit nagtutulog-tulugan ka, gigisingin kang pilit. Aabotan ka ng sobre. Ang ginagawa ko na noon, nagtutulog-tulugan ako pag nakita ko na umakyat na sa pintuan ng bus. Tulog na ako kuno. Pero hindi hanggang yung sobre iwanan sa iyo talaga. Yung sobre iiwan. Sa atin hindi ganoon ang itinuturo ng ating Panginoon. Dumako tayo dun sa isang aralin natin. Malawak na rin naman ang pagpapaliwanag ng ating kapatid na Froilan tungkol doon. Yun sa sinasabi sa 11:31 ng Lucas. 11:31 nga ba yung aralin natin? 28.
11:28 ng Lucas. Datapwat, sinasabi niya, oo, bagkus na lalong mapapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginagawa. Ito, tagpo ito na yung mga tagpo ito dun sa pagtuturo ng ating Panginoon. Kasi doon sa 27, may nagsalita doon na sinasabi doon sa 27, sabi rito, mapalad, 27, pakibasa mga kapatid, Lucas, ay doon sa doon sa, banda itaas lang yung aralin natin, 11:27, oo. At nangyari nang sinabi niya ang mga bagay na ito, ang isang babaeng mula sa karamihan ay naglakas ng kanyang tinig at sinabi sa kanya, mapalad ang tiyang sa iyo ay nagdala at ang mga dibdib na iyong sinusukan. Okay. Yan yung isang dahilan ngayon. Hanggang sa ngayon, yan ang binubuhay ng mga pinanggalingan nating kapisanan. Yung pinanggalingan natin na denominasyon. Mas pinahalagahan nila yung sinasabi nilang mapalad na nagpasuso sa ating Panginoon sa Kristo, nagdala sa kanyang tiyan, mas pinahalagahan nila yan kaysa roon sa sinugo ng Diyos. Alam natin, ginamit lang si Maria dyan para ding walang iniwan yan doon sa ating mga talaytayan na yan ginagamit yan ng Panginoon. Ganun din si Maria. Pero ang masakit dyan, bakit itong mga dyan nila ipinokus ngayon kay Maria. Tinutok kasi dyan si Maria, yung nagpasuso, yung nagbisilang ay sa ating Panginoon sa Kristo. Si Maria yan, ang tinutukoy nila dyan. At ngayon, kaya kararaos nga lang ng piyesta doon sa isang lugar na pinuntahan namin at mahigpit ang pakiusap ng kapatid ko na dumating kami doon. Ayun, nakita namin doon talaga. Lahat ng rangya, lahat ng mga palamuti, inilagay na nila doon para papurihan lang yung sinasabi nilang mapalad. Pero sa atin, ibang itinuturo. Ang itinuturo dito ay mas lalong higit na mapalad yung mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos. Yan ang pagkakaiba ni Maria Magdalena at saka ni Marta. Yung isa sa kanila, pinili yung pinakamabuti, yung makinig ng salita ng Diyos. Dito sa atin, ano ba ang benepisyo sa atin ng mga nakikinig ng salita ng Diyos, yung mga tumutupad, nakikinig at doon sa Apocalypse, chapter 1, verse 3, pakibasa mo kapatid, makikita natin dyan Sa Apocalypse, makikita natin dyan. Sabi ko dito sa aklat ng Apocalypse, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng sulat at tumutupad ng mga bagay na nasulat doon, sapagkat ang panahoy malapit. Malapit na. Alam natin, lalo na itong panahon ito natin ngayon, laganap ng lahat ng kasamaan, laganap ng ibig sabihin, napakasama na ng sanglibutan. Ngayon, alam nating malapit na kasi yun ang sinasabi doon sa 1 Timothy chapter 3 yata ng Timothy na alamin mo ito sa mga huling araw darating, yung mga panahong mapanganib. Ayan na. Chapter 3 ng 2 Timothy. Dadating yung panahon mapanganib. Ito na yon, ito yung tinutukoy na yun na panahon mapanganib. Yung masama na lalo nang nagpakasama at yun namang banal ay nagsisikap pang magpakabanal sa mga panahon ito. Kaya alam natin ito na yung huling panahon. Ano pa? Doon sa awit, chapter 1 ng awit, pakibasa mo rin kapatid. Diyan makikita na rin natin dyan na pinagkumpara yung mabuti at yung matuwid at yung masama. Ikita natin dyan. Chapter 1 po. Nga awit. Verse 1. Verse 1. Mapalad ang tao na hindi lumalamig
lalakad sa payo ng masama. May tumatayuman sa daan ng mga kasalanan. Hindi naupuman sa upuan ng mga maglibang, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Ayan. Nagbubulay-bulay doon sa kautusan ng Panginoon araw at gabi. Pag yan ang naging isang kinasanayan ng isang tao, anong mangyayari sa kanya? Tinulad siya saan? At siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahonan. Ang kanyang dahon naman ay hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay ibitaw. Okay. Yan itinulad. Yung laging nagbubulay-bulay ng kanyang salita, tumutupad ng kanyang mga salita, ng kanyang mga utusan, itinulad siya isang punong kahoy na naitanim sa sipig ng agos ng tubig. Hindi yan malalanta, ano man ang mangyari, ano man ang dumating sa kanya, hindi yan malalanta. At siya ay nagbubunga sa kapanahunan. Walang panahon na wala siyang bunga. Habang panahon, habang may panahon, mayroon siyang bunga. Hindi kaya nung mga halaman na hindi natanim sa siping ng tubig, nagbubunga lang siya kung pumatak yung ulan, mabasa yung kanyang mga ugat, doon lang siya magbubunga. Pero pag ikaw ay nakatanim sa siping ng agos ng tubig, walang higkat ang pagbubunga. Tuloy-tuloy ang pagbubunga. At ganun dapat tayo, mga kapatid, na nandito sa Brethren in Christ, dapat yung bunga natin hindi mauubos. Palagi tayong may bunga. Ano ba ang bungang tinataglay natin dito? Yung bunga ng Espiritu. Laging meron tayo niyan. Laging nasa atin yan. Galatia 5:22. Sabi po sa Galatians 5:22, tatapuan ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuod, kagandahang loob, kabutihan at pagkatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Okay. Ayan. Kapag nasa atin yan, ano man yung mangyari, ano man yung dumating, pagsubok man, may kagalakan tayo eh. Hindi tayo maigugupo ng anumang mga pagsubok. Mananatili tayong matatag. Anong sabi sa Mateo 7:24? Patid, pakiwasan mo na rin. Sabi po sa Matthew chapter 24. Patuloy. 7, verse 24, sabi po rito, kaya't ang bawat tumirinig ng aking mga salita, salitang ito at ginaganap, ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato, at lumagpak ang ulan at bumaha at umihit ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat pumirinig ng aking mga salita nito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong manima na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at lumagpak ang ulan at bumaha at umihit ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagbagsak at nangyari na tapos ng Jesus ang mga salitang ito ay nangatilihan ang mga karamihan sa kanyang aral sapagkat sila'y kanyang tinuruang tulad ng may kapamahalaan at hindi gaya ng kanilang mga disiplina. Okay. Makita natin yan sa mga talatang yan na binasa. Makikita natin dyan yung pagkakaiba ng matuwid at saka nung masama. Yung matuwid nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Ano man yung dumating na pagsubok, ano man yung dumating na hampas ng alon o ng pagsubok sa buhay, nanatili silang matibay. Hindi sila natinag doon sa kanilang pagkakatayo doon sa ibabaw ng bato. Alin ang batong tinutukoy dyan? Yung ating Panginoong Jesucristo. Kapag yun ang naging pundasyon natin sa ating pamumuhay sa araw-araw, matibay tayo. Hindi tayo pwedeng tibagin ng mga pagsubok, hindi tayo pwedeng igupo ng anumang mga kalamidad o ng pagsubok man, hindi tayo pwedeng igupo. Nananatili tayong matibay at matatag. Hindi katulad noong
dumirinig nga ng salita at hindi naman ginaganap, ito yung sinasabi natin kanina, dumirinig at hindi ginaganap, ay parang nagtayo ng bahay sa buhanginan. Sa isang ampas ng alon, pwedeng ibuwal yung kanyang bahay. Walang tatag, walang tibay. Kaya malaki ang pagkakaiba talaga noong tumutupad at gumaganap ng kalooban ng ating Diyos. Naway ganoon ang maging panuntunan natin sa buhay. Ang ating maging panuntunan ay yung salita, sa palataya natin, yung salita at paniwalaan natin. At para tayong punong kahoy na napatanim sa siping ng agos ng tubig. Dumating man yung mga maraming pagsubok, kaya nating pagdagumpayan. Dumating man yung mga hampas ng alon ng pagsubok, bagyo ng pagsubok, mananatili tayong nakatayo at hindi tayo matitinag. Hindi gaya ng mga nakinig ng salita at hindi dinidinig, hindi tinutupad, patutulad sa nagtayo ng bahay sa buhanginan. Kaya napakamalaki ang pagkakaiba noong dalawa na pareha silang dumidinig. Kaya nga lang, yung isa tumutupad at yung isa ay hindi tumutupad. At siguro, ang ano natin dyan, maging tagatupad tayo ng salita at hindi tagapakinig lamang. Kasi kapag tayo ay nakikinig lamang ng salita at hindi natin ginaganap, ay matutulad tayo doon sa nagtayo ng bahay sa buhanginan. Mahalaga yung ang ating napapakinggan dito sa aral ng kapisanan ay ating pinagsasanayan, tinutupad, pinagsisikapan nating ipamuhay yung mga salita na ating napag-aaralan dito, gaya ng sinabi ng ating kapatid na Froilan, pinagsasanayan. Sabi nga sa aklat pa rin ng Timoteo na yung kabanalan ay pinagsasanayan at ito yung mapapakinabangan sa panahong ito at maging doon sa sanlibutang darating. Mapapakinabangan natin yan habang tayo ay nandito sa ibabaw ng sanlibutang ito. Purihin ng Panginoon at magandang umagang muli sa inyo.